Dito naman tayo sa form. Ngayon yung form kasi sa part ng elements, meron tayong form dito na pwedeng magamit. So check natin muna ito kung ano tong button na ito. So, add natin yung button dito. So ito yung, syempre button, yung pinipindot ng mga pumupunta sa funnel na ginawa mo. So, lagyan natin, sabihin natin, ito yung submit. Yan siya. So isa lang yan sa mga pwedeng gamitin kay form. Ngayon, kapag nagdagdag naman tayo ng pinaka-form niya, sinasabi dito na you don't have any forms yet. So, form picker, ngayon kasi dito, pwede kang gumawa ng form. Ito. If you wish to add new form, lagay tayo kasi may ginawa ko kanina na simula lang pero gusto ko ipakita sa inyo kung paano mag-create ng bagong. Bali dito sa form natin, pwede tayo magdagdag, add form. Ngayon, start from scratch or pwede tayo mag from template. So, gusto kasi natin yung scratch talaga. So, let's create. Antayin lang natin guys mag-load bago natin. So, yung pinaka-scratch niya, hindi talaga scratch kasi may mga predefined na ng mga forms. So, tatanggalin lang natin to siya para magkaroon tayo ng pinaka-scratch na gusto natin gawin. Okay, so lahat yan, tanggalin natin. So, pwede natin pangalanan yung form natin. Ito, may funnel form. For example, yan ang ginawa natin. Ngayon, ang gusto natin mangyari is i-collect yung full name or yung name ng user na pumunta doon sa funnel na yun para magkaroon tayo ng data nila. Ngayon, pag ginamitan natin ito ng full name, drag lang natin ito dito. First name or last name, since meron na tayong full name, din na natin kailangan. Ngayon, itong date of birth, i-drag lang din natin yan dito. Ngayon, kapag ganito yung situation, pwede nyo naman i-drag pabalik sa baba. Ngayon, yung phone, tas email. So, kailangan lang naman natin yung email. Pero pwede naman kayo maglagay ng phone. Ngayon, kapag naglagay kasi tayo ng phone dito, meron siyang other data na, syempre, by checking this box, I consent to receive transactional message. So, related to doon sa mga marketing or other instances na nagsisend ng message doon sa mobile phone na yun. So, it's just them na mag-agree doon sa terms and conditions na ito. Okay, so, pero pwede mo naman i-delete yan dito kung ayaw mo nang isama yun siya. Ngayon, sa email naman natin, maglalagay tayo nito. Ayan, so, tanggalin na lang natin yung phone kasi para maging mas simple. At email na lang. Ngayon, lalagyan na natin siya ng submit. Itong submit na to, drag and drop mo lang din. Ngayon, lalagyan mo yun. So, kung gusto mo naman na magkaroon pa ng other data, marami pa naman dito. Pero focus lang muna tayo sa ito para makita nyo kung paano nagwo-work yung form. Ngayon, pagka nakita natin yan sa preview, save muna natin. Pwede mo siyang i-preview dito para makita mo lang yung loob ng form natin or ano yung itsura ng form. Pero gagamit kasi natin yan dito sa ating ginagawang funnel. Now, under ng form, refresh lang natin to guys. Kasi nga, bago yun eh. So, dito, form, select. So, nandito na yung may funnel form na ginawa natin. Then, click nyo lang, lalabas na siya dito.